Ah, bawat mag-asawa po, kapag ang anak ay nasa sinapupunan pa, nag-iisip na po tayo ng pangalan. Ano po? Bilang mga Kristiyano po, tayo po ay laging biblical based po. Nag-search kami ng aking asawa. Ang nasa isip po namin ay Cassandra Elise o Napalawan po. Pero sabi ko po, baka ang anak natin ay mahirapan kapag kami mga pinipil-apan. Sabi ko, huwag na natin pahirapan ng bata, paiksi lang natin ang pangalan. Yung madali lamang po. At ito nga po, na-search namin ay Amara. Connected po siya sa salitang grace po. Tapos, naisip ko po yung sinabi ni Pastor na yung Mara ay meaning ay kapighatian po. Tapos, hindi po ako mapakali dahil nga po para mali po yata ang pagbibigay ng pangalan sa bata. Tapos, na-search ko po. Meron po akong na-search, Maria, Hebrew word meaning po ay promise of God. So, yun po yung pinangawakan ko na lang po. Tama, okay po itong pangalan natin. Ipangalan namin sa bata. Tapos, ayun nga po. Una po, nagpapasalamat po kami mag-asawa sa matagumpay po na nangyaring binyag at birthday po ng aking anak. Kinakabahan. Ayan po. Nung amang ako po, nag-message po ako kay Pastor na magseset nga po kami ng birthday at binyag ni Amara sa Jollibee po. Ang aming pong napili noon ay sa Binangonan po, Jollibee Plaza po. Nung makita ko naman po yung Binangonan Plaza ay Team Jollibee po doon, sarado pala ginagawa po. So, no choice po, sa Pantok po kami pumunta. At doon din po kami ni-refer ni Pastor. Pagpunta po namin doon, kasi ang birthday po ng aking anak ay November 6 talaga. Araw po ng Huwebes, sabi ko, Huwebes, kung gaganapin ang binyag at birthday, may mga pasok po yung mga kapatid niya Jackie, yung mga mag-aaraw po ni Nina, maging gabi po. So, naitapat po namin ng November 8 po. Tapos doon sa November 8 po, nag-inquire na kami sa Jollibee, ay wala naman daw pong slot. Ang slot lang po ay 9 to 11 p.m. So, gabi na po. Ay sino pong magaganap ng ganoong gabi na po? Kaya, ang nangyari, na-adjust po ng na-adjust, naging November 15. At naging sakto naman po sa pangangailangan at may dumating po ng na bonus sa mga teacher. Kaya, purihin po ang Panginoon. Bago nga po yung isang linggo pa po, nakausap ako ni Pastor dyan po sa daan. Tinanong niya po ako na Glenn, sa Sabado na ay panahong bagyuhan po, sunod-sunod ang bagyo dumatating sa Pilipinas. Sabi ko, bungad ko po agad kay Pastor ay natapat po yata Pastor sa ulan. Ay sabi po ni Pastor, hindi. Ikaw naman, inuunahan mo agad. Ay binawi ko naman po agad, sabi ko, ayaw naman po Pastor, hindi po. Tapos nung time po na yun, Sabado, nandun na po kami sa bahay. Alas 10 po ang usapan namin mag-asawa na sasakay kami sa bangka. Anong nangyari,
simula madaling araw po ay todo na ang lakas ng ulan. So, nag-iisip po kami, tayo ba'y makakalakad ng maaga? Ay, ang ginawa ko po, sinabi niya sa akin na baka pwedeng umuna na ako kasi may dadaanan pa po ako ng mga souvenir sa school, sa Lunsad po. Iniwan ko po yung souvenir doon. Umuna po ako alas 7, sila alas 8. So, ang dating po nila ay saktuhan. Pero ako po ay maaga. At doon po sa school, pagpunta ko, sarado ang gate. So, wala pong tao. Nag-chat ako sa GC ng Lunsad teacher ko. Ay wala pong sumasagot dahil sabi ko nga ay asap ang aking pagpunta roon. Naghahanap po ako ng taong magbubukas ay wala pong sumasagot. Humingi na po ako ng permiso sa kanila na baka ako'y mahagip sa CCTV na umakyat sa bakod ay pagpasensyaan na po nila. At nangagtatawa na naman po doon sa mga react po nila. At pagpasok po sa gate, ay doon po sa school, nakuha ko na po yung souvenir. Paglabas ko, nandun pala yung gwardiya sa loob, natutulog pala. At ginising ko, sabi ko, umakyat na po ako, kailangan ko lang po. Ngayon po yung binyag ng aking anak. Ay, pagkasabi po niya sa akin na bukas daw pala yung gate, naiikot lang doon yung kadena para kunwari nakalak. Umakyat pa ako ng bago. Tapos bukas pala yung gate. Ay, naitawa ko na lamang po. Tapos umuulan pa naman po noon. Nagkaputik-putik pa yung aking damit. So wala akong pamalit. Okay na rin po sa lulog. Tapos iyan po, naisakay ko ng tricycle, diretso na po ako ng Pantok. So nakita ko na nga po doon, sina Isaac, sina Paul, nag-aayos na po noong gabi. Maraming salamat po sa Panginoon dahil bagamat ganon ang naging simula ng pag-aayos, medyo maulan po, ay hindi naman po pinabayaan ni Lord na gano'n hanggang sa pagtatapos. Nag-aalala nga po ako dahil 9 na mahigit ay kakaunti pa po yung bisita. Kasi ang amin pong naipa-set lamang doon sa Jollibee ay 7 packs. So meaning limited lang po talaga yung amin nailagay sa listahan po. Tapos nagtanong po si Ate Corinne kung may reserve daw po. Ang totoo po naman Ate Corinne, wala po talaga reserve. Sinabi ko lang po na 10. Tapos ayun, umabot po siya ng 80. Tapos habang lumilipas, habang dumadaan po pala yung oras ng pagbili niya, ay padami na po pala ng padami yung dumadating. So, meaning nagpadagdag po, nagpa-add yung nasa Jollibee. Sige po, dagdagan po. Tapos, maya-maya lumapit na naman, nagpadagdag na naman. So, nakadalawang beses po yung dagdag. Yung inaasahan po namin na 70 to 80, lumampas pala ng 100. Lumampas po. Kasi yung adult po ay nasa 70 plus na. Bukod pa yung mga bata. Hindi naman po namin yung tinitingnan hindi maganda. So natutuwa pa nga po kami dahil marami po yung nakapunta. At marami po ang pinagpala rin po sa araw na yun. So, at yun nga po, ipinagpapasalamat ko po yung magandang karanasang iyon, yung pangyayari sa buhay namin mag-asawa. Dahil isa pa po, ang aking asawa po ay nagtatrabaho na rin po sa NCBA, kaya rin po siya po
Nakakaisang buwan na po siya. At medyo nai-stress na nga yata. At panghirap daw pala maging teacher. Kasi ang hawak po niyang subject ay 7. Lahat ng MAPI po ay sa kanya binigay 3 grade. So, 3 APP, isang math. Iba-iba pong grade, iba-ibang subject. Ay medyo, siyempre sa trabaho, lagi ko po sinasabi sa kanya na bagamat kausap ka ng iyong mga kasama, meron niyang mga pag-uusapan kapag nakatalikod ka. So, ganun po talaga yung nangyayari. Yung sistema sa ating mga profesyon. Sabi ko, tatagan mo lang ang loob mo. At lagi ko naman pong sinusuportahan dahil teacher na rin naman po tayo. Alam na po natin ang gagawa eh. May mga hindi pa po siya alam na ako na po yung gumagawa. At kaya, sabi ko, tiisin mo lamang iyan. Ganyan talaga. Sa una lang iyan. Kasi nung una rin po akong nag-teacher, talagang stress din po ako. Dahil ako ay galing NY1, walang experience, ayaw magturo, tapos naisapak agad sa gano'n. At awa naman po ng Diyos, nalalampasan naman po namin. So, purihin po ang Panginoon.